had this study. We have 15 rules para sa na pumapatungkol sa relationship natin with our brethren. So, we will be tackling yung rule number 5 hanggang 5, 6, 7, hanggang rule 7 for this study. So, before we go further, simulan to, manalangin tayo saglit. Aming Diyos, sa inyo namin pinagkakatiwala yung mga pag-aaralan namin. Hangarin namin, O Diyos, na maging malinaw sa amin yung mga sulat ng mga una sa amin sa pananampalataya, yung sulat ni John Owen for the church. Nawa maging kapakinabangan to sa amin kung paano to naging kapakinabangan sa mga una naming kapatid sa pananampalataya. Pagpalain nyo kami, maging kalakasan to sa amin, maging encouragement to sa amin. Ito yung dalangin ko, patuloy samahan nyo kami sa pag-aaral na to. Salamat po. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. So, if we will remember our studies before, binanggit ko na hindi talaga duties of Christian fellowship yung unang title nung sinulat ni John Owen yung libro. It is actually titled as Eskol, na binanggit nga rin natin. So, as we start, we just want to review na yung eskol ay galing or hango doon sa Numbers 13 verse 23 to 24 kung saan may mga espiya na pinadala doon sa lupang Kanaan at pumitas sila ng mga prutas doon, nung ubas specifically, para makita kung ano ba yung itsura ng lupang ipinangako ng Diyos. At yung eskol ay, yun lang yung ibig sabihin nun, cluster of grapes. So, ayun, yun yung dinala sa mga Israelita na nasa border para maging encouragement nila as they move forward to the promised land of God. So again, reminder as we go through the rules of this book, is nawa makita natin din at maintindihan natin na ina-assume ng libro na tayo ay mga mananampalataya na naghahangad or dapat parte na ng isang iglesia na kikikitaan ng mga totoong marka ng iglesia. So we know na yung mga basic marks of the church, no, yung preaching of the gospel, evangelical ba siya, meron bang church discipline, may mga sacraments ba, etc. No? Proper ba yung pagkakandak ng mga sacraments? And also, as a believer, before joining a church, pinapakita na dapat natin yung bigat or halaga ng mga means of graces, ordinances, prayer, word. Kaya nga gusto mong maging parte ng iglesia dahil gusto mong lumago sa mga ordinances na yun o mga kaparaanan na yun. Again, the book is using an Old English and the use of ordinance is actually just pertaining to the means of graces. Yung ordinances ay pumapatungkol hindi lang sa, kasi ngayon pag ginamit yung ordinance parang ang ano lang natin, sacrament, no? Pero no, every elements of worships are considered as ordinances. So, again, we want to engage everyone na magkaroon ng pagtingin, seryosong pagtingin at humble performance, mapagpakumbabang pagsasagawa ng mga tungkulin ayon sa inuutos sa atin ng Panginoong Hesukristo. Dahil yun yung kalooban ng Diyos sa atin, na gumawa ng mabuti at patahimikin yung mga hangal na tao, yung mga nagtuturo ng mali or namumuhay ng mali. So, i-go through ko lang ng mabilis or basahin ko lang yung unang rules na mga pinag-aralan natin before we go to rule number 5. So, una, yung rule na mahalin natin yung ating brethren, a love compared to that of Christ for the church. Pangalawa, yung rule number 2, believers must maintain continual prayer. Dapat ipinapanalangin natin para sa paglago ng iglesia mismo at pag-iingat ng Diyos sa atin. Rule number 3, ang mga mananampalataya ay dapat ingatan
ang iglesia. Yung tinakil natin dyan, yung growth, yung paglago mo sa salita, paglago mo sa pananalangin ay actually pag-iingat mo sa iglesia. Rule number 5, believers must maintain a continuous care and effort to preserve unity. So, parang ang mga keywords natin dyan ay love, pray, defend, and unite. No? So, let's go on sa rule number 5. Okay, let me just read. Rule number 5, as stated by Owen in his book, sabi dito, believers are to separate and keep apart from the world and from the men of the world in all their ways of false worship, so that we are seen to be a different people. So maraming mga references dyan, pero kinuha ko lang yung Ephesians 5, verse 8 and verse 11, kung saan sinabi, lumakad ka bilang mga anak ng liwanag and take no part in the unfruitful work of darkness. Huwag kang magkaroon ng partisipasyon doon sa mga gawa ng kadiliman, yung mga walang bungang gawa ng mga nasa dilim. So, nung pinapaliwanag to ni Owen sa libro niya, parang sinasabi niya na merong separation na necessary or essential. At first take or first natin, pag sinabing separation, di ba hindi maganda yung paghihiwalay? Pero dito, pinaliwanag niya na there is a separation that is acceptable to the mind of God. Kaya kapag ginagamit yung salitang holy, ang ibig sabihin nun ay set apart, paghihiwalay. No? Kaya tandaan natin, the separation that is commanded in this rule is actually not referring sa mga extremes. Now, may mga extreme kasi na pagkakaintindi kapag usapin ng division or separation. So, tignan muna natin yung mga hindi ibig sabihin ng mga separation na binabanggit dun sa libro ni Owen. No, sabi niya dito, this separation is not referring to putting an end to the natural affections and relationship with people who are not believers. Tandaan natin, sa 1 Corinthians 7, pinakita sa atin doon, specifically verse 12 and 13, kung saan yung mga may asawa na naging Kristiyano, tapos yung asawa nila ay hindi Kristiyano. Isipin mo, kung yung separation dito, ang pagkakaintindi ay hiwalayan mo. Huwag kang magkaroon ng relasyon sa mga hindi Kristiyano. Paano yung mga ikinasal na ang asawa nila ay unbeliever? No? So, we know na hindi iyon yung pinapatungkulan na separation. No? Being married to an unbeliever is not a license for divorce or separation. Or, for example, meron kang anak, hindi naman pag sinilang mo yung anak mo, mananampalataya na kagad. Lalo na sa atin, as we believe, as Baptists, on believers' baptism. Alam natin na habang hindi pa nagko-confess ang bata, we don't consider them as believers. Kung hindi sila mananampalataya at sinasabi ang pagkakaintindi ng iba ay separation to unbeliever, ano yan, pababayaan mo yung anak mo. Or kaya, lumaki yung anak mo and they wander away from the faith, ano bang ibig sabihin nun? Kung Kristiyano kang magulang, sasabihin mo ba na cut off na yung relationship natin? No? Susuportahan lang kita kung Kristiyano ka. Napakasama rin ng ganong klase ng magulang na dahil hindi mananampalataya, mas kailangan nga niya tayo kapag ganun . So, again, this is not what it meant by separation na putulin natin yung mga natural affections or relationship natin with those people who are not believers. Pangalawa, having no spiritual concern for the good of the soul of people. Itong separation na to ay hindi ibig sabihin wala ka nang pakialam sa kung ano yung makakabuti para sa kaluluwa nila. No? Remember that the church is to call the world. May mga pangangaral tayo dyan. Kahit yung Psalms 117 before, di ba, na pangangaral natin. Bakit merong evangelism? Bakit merong mga misyon
na ang mga iglesia ay may tungkulin na magkaroon ng mga mission. Those are mandates in the church. Bakit? Because as a believer, our concern is the spiritual concern for other people, no? Dapat meron tayong pakialam sa spiritual na ikabubuti ng kaluluwa ng ibang mga tao, not just for the brethren, but also for others. Pangatlo, sinabi rin dyan yung neglecting the duties of our social relationship. Naglagay lang ako ng mga reference, and again, ang goal natin, if you will be planning to make a Bible study sa mga bahay-bahay ninyo, you can use those reference and may it be helpful. So yung iba, dadaanan ko, yung iba hindi na. No? But I would challenge you na daanan at basahin para mas maintindihan yung writing. Actually, yun yung ginagawa ko kasi minsan mahirap yung Old English na ni Owen. So, ang ginagawa ko, salamat dun sa mga reference na binigay niya. So, again, number 3 na hindi ibig sabihin ng separation, neglecting the duties of our social relationship. We have duties and obligation even to non-Christian that we need to fulfill and be diligent to those. Hindi naman lahat ng katrabaho mo, Kristiyano. Hindi naman lahat ng kaklase mo, Kristiyano. Hindi lahat ng kapitbahay mo, Kristiyano. You don't cut off your relationship, your social relationship with these people just because they are not believers. Isa yan sa mga maling application ng ilang hyper-Calvinist na kilala ko. Before, kahit makipagkamay, hindi makikipagkamay sa'yo kung hindi ka rin kaparehas nila ng pinaniniwalaan. Meron pang ang greetings ng birthday para kasing demonize yung birthday. And hindi ka nila babatiin ng happy birthday. No? Again, you are free to socialize din, no? To have social relationship. Hindi naman maiiwasan kasi yun. Dahil, again, we are living in a fallen world at merong mga nakakasalumuha tayo ng mga hindi mananampalataya. Pang-apat, na hindi ibig sabihin ng separation dito ay seeking the good, not seeking the good and prosperity of those in the world. Meron kasing idea na kapag again, ang priority natin is to pray for our brethren, yung nasa household. Pero it doesn't mean na hindi natin ipapanalangin yung mga hindi mananampalataya. It's good to pray for the progress o pag-unlad ng mga kapatid natin sa pananampalataya, but it is not also wrong na ipanalangin natin na umunlad yung mga kapwa natin. Kung ikaw yung anak, pinapanalangin mo dapat ang magulang mo na umunlad. Di ba? Para rin sa, ayun, mas madaling makapagbahagi rin ng ebanghelyo. Minsan kasi, yun din yung mga problem. Now, we pray for the problems of the people around us. No? Sa 1 Timothy 2, sinabi doon na pray for those who were in position of authority. Again, hindi natin pinapanalangin lang yung mga Kristiyano na nasa gobyerno. Pinapanalangin natin lahat ng nasa gobyerno. It affects us. No? Also, merong example sa Old Testament kung saan yung nameless prophet, pinag-pray si Jeroboam. Naalala nyo yun? Parang naging isa sa mga reading natin yan eh. Pinag-pray si Jeroboam. Sabi hindi sinabi nung nameless prophet na kay Jeroboam, sandali, mananampalataya ka ba? Hindi, pinag-pray niya regardless nung condition ni Jeroboam. Kahit hindi Christian, dapat pinagpe-pray din natin yung progress. Panglima, yung separation na tinutukoy dito ay never communicating good things with them. Na para bang hindi na tayo magsasalita ng mga mabubuti sa kanila. No? Galatians 6:10, we are to do good to all. Sabi doon, we are to do good to all. Merong especially on the household of faith, pero ang binanggit muna, we are to do good to all. Sa lahat. No? Gaano tayo nakakasigurado na gagawin natin ay mabuti sa household of the faith if we are not good to everyone. Diba? Magandang pagsasanay ng puso na maging mabuti sa lahat para when
it comes, or when we talk about the household of the faith, this is just more on the application na lang, no? The more we train goodness to other people, the more na nagbe-benefit ang iglesia. Panghuli, doon sa extremes or hindi pinapatungkulan ng separation ay not living harmoniously and peaceably with them. Ingat lang dito kasi minsan kapag bago ka sa pananampalataya or sa Reformation, merong mga tinatawag na cage stage, no? Ingat tayo kasi napakadaling mag-type. At minsan, it's easy for us to be a jerk sa social media para lang i-impose yung mga truth. Ang gaganda ng gusto nating sabihin pero minsan, hindi natin maganda kino-communicate. So, again, pwede nating ibahagi yung totoo by nang merong kapayapaan. Hindi mo kailangan makipag-away. Minsan kasi kagad yun ang intention mo makipag-away no? Sana hindi yun ang makita sa atin. And this is one of the reason I admire si Brother PJ before, no? Wala naman siya. So, isa sa mga before kasi nung na-meet ko siya, isa siya sa mga grabe rin makipag-debate sa Facebook actually. Pero nakita ko rin yung changes on paano siya makipag-engage with mga opponents of the faith. So, and I praise God for that kasi I am learning to be humble as well. Na pwede pala, merong ibang way, merong better way to communicate the truth, not just by arguing, So, ngayon, tignan natin, ano ba yung separation na pinapatungkulan ni Owen dito? Ano yung sinasabi na separation that is acceptable in the mind of God? So, una, it is a separation in the way we walk and the way we behave. No, hindi tayo katulad dapat ng yung kaparaanan ng pamumuhay natin ay hindi dapat parehas ng kaparaanan ng buhay ng mga tao na nasa mundo. Na para bang merong pagkalito. Kristiyano ka ba talaga o hindi? Kasi parang parehas ka lang namin mamuhay So, dapat merong malaking pagkakaiba. Let's draw our line as we live our lives as Christian. Kaya kailangan maging maingat din tayo sa paraan ng ating pamumuhay. Disclaimer lang, there are times na we do similar things what unbelievers do. Pero again, yung act mismo ay hindi lang yung siyang mas mahalaga. No? Tandaan natin that we also need to consider the motivation behind every works or every act that we have and the end goals of why we do the work, the good works. For example, ang isang Kristiyano at hindi Kristiyano ay parehas na nagbe-bake. Si Colleen, Or parehas na pwedeng Kristiyano, hindi Kristiyano, parehas na nagbabike. Okay? Or nagra-rides. Christian and non-Christian. Pero yung Kristiyano, sana habang ginagawa niya yon ay merong difference with regards dun sa heart. No? The Christian will do things for the glory of God. No? Ano man yung ginagawa natin, merong motibasyon na ito ay pwedeng makapagluwalhati na sa Diyos. Ang end goal mo as you do this, magbibake ako ng bread, hindi para lang sa sarili ko, magbibake ako ng bread para sa iba. Alam mo yun, merong difference. Hindi natin kagad makikita dun sa gawa mismo, pero yung motivation and end goal, dun makikita mo yung differences. At madalas, hindi tao nakakakita nun. Pero alam ng Diyos. Yun naman yung mahalaga. Alam ng Diyos yung hangarin at layunin natin sa likod ng bawat paggawa. So again, Christian motivation and end goal is the glory of God. So we should be separate. Meron dapat pagkakaiba sa buhay ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Minsan kasi yun yung problema Nalilito. Christian ka ba talaga? Napapatanong pa, So, pangalawa, ito medyo naguguluhan ako nung una, pero pag binasa-basa mo lang paulit-ulit, magiging malinaw din naman. So, pangalawa, yung separation na tinutukoy dito is
to be separated in any delight of conversation and familiarity in situation where enmity and oppositions to the gospel exist. We are not to be part of any delightful, yung mga masasayang conversation na merong opposing thoughts or merong paglaban sa ebanghelyo. Pwede nating sabihin mga dirty jokes, mga chismis, mga condemning words, mga pang-iinsulto o panghihiya ng kapwa. We should not take delight on those kind of conversation. Yung familiar situation dito, pwede nating sabihin ng mga nakasanayang paggawa na hindi naman nagbibigay halaga sa ebanghelyo. For example, may mga nakasanayan tayo ng mga family traditions or mga celebration na in conflict na sa ebanghelyo. Minsan kasi mahirap i-evaluate, no? Pero again, pwedeng conflict in the gospel service. For example, reunion. No? It can be in conflict, lalo na kapag natapat ng linggo. Kung saan yung ginagawa natin tuwing linggo ay resulta ng ebanghelyo. Patungkol sa ebanghelyo, patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, kung sino si Kristo. And then we just neglect it dahil merong, yearly kasi meron talaga kaming family event natapat ng linggo, hindi pwedeng makompromise. No. Ang sinasabi niya dito, we are to separate. We are to make a stand. No? It may seem to be radical, but that is the normal ways of Christian. No? Familiar sa kanila dahil yun yung sa mundo. Pero we should set our boundaries, no? We should make our stand. Lalo na kung gusto natin silang tawagin sa ebanghelyo. 'Di ba? Minsan yun kasi yung nire-reason. Hindi, kasi yun yung opportunity ko para mag-share ng gospel sa kanila. Huwag mong gawin yun kasi hindi naman yun yung inutos ng Diyos. No? Merong proper na inutos ng Diyos at hindi ka mas marunong sa Diyos. Hindi naman talaga yung totoong layunin. Di ba? Kaya kung may nagyayaya sa'yo na huwag sumamba para makapagsaya gamit yung ibang kaparaanan na hindi sa Diyos, do not engage and be part of it. Pangatlo, separation in ways of worship and acts of fellowship. No? We are not to engage in any way with excesses and idolatries of worldly religion. Dapat wala tayong partisipasyon sa mga ungodly forms of worship. Kaya nga maganda rin yung isa sa mga na-discuss before na kapag halimbawa may nagyayaya sa'yo na ibang paniniwala, no? Roman Catholic. Bakit yung Roman Catholic pwede nating i-invite sa atin? Pero pag in-invite tayo ng Roman Catholic, bakit hindi tayo pwede umoo kapag sila naman yung nag-invite, no? Dahil dun sa true form of worship, no? Hindi niya naman ako ini-invite sa pagsamba. Hindi naman pagsamba yung pinapagawa niya sa akin. Yun yung sabi niyang pagsamba, pero what is the true form of worship? So again, dapat tapat sa kung ano lang yung dinisenyo ng Diyos. At malalaman natin yan as we go in the Word. No? As if we examine the Word. Meron ding iba na nakita ko lang, nagbakasyon. Iba yung paniniwala niya doon sa major belief ng bansa na pinuntahan nila. So, syempre, dahil nagbabakasyon siya, isa sa mga itinerary niya, pumunta doon sa isang sikat na pool. Ayun pala, kapag nag-dip ka doon sa pool, parang form of worship na siya. Paniniwala. Kasi yung pool na yon pinalilibutan ng mga statue. Na para bang nagpe-pray ka pag dip mo lang doon sa pool. So, kapag nalaman natin na gano'n, we should not be engaged in that. Kasi we don't want to tell the people na we are worshiping just the way you worship. No. Merong pagsamba na dapat separated, no? Pagsamba na ito lang yung inutos ng Diyos, ito lang yung gagawin ng mga Kristiyano. Kung alam natin na hindi inutos na pagsamba, huwag nating tularan at huwag tayong makiisa. We need to draw the line. Okay?
Someone who will not separate, ito yung parang ano na comment na ni John Owen doon, someone who will not separate from the world and from false worship has separated himself from Christ. Ang bigat, no? Na kung hindi mo ihiwalay yung sarili mo sa mundo, based doon sa tatlong binanggit niya, para mong hinihiwalay yung sarili mo, parang mas okay pa sa'yo na mahiwalay kay Kristo kaysa mahiwalay sa mundo at maling pagsamba ng mundo. It also tells us na separation from a biblical or true church ay hindi mababaw na kasalanan. No, kung hindi ka parte ng isang tunay na iglesia, bakit mo hinahayaan na hindi ka maging parte ng totoong iglesia? Ano pang inaantay mo? Bakit ayaw mo maging parte ng isang biblical at tunay na iglesia? Tapos sinabi rin ni John Owen na to delight in the company, fellowship, society, and conversation with the world is a manifestation of a spirit that is not committed to Christ. If we are more enthusiastic, mas nakikita na mas masaya pa tayo na nakikisalamuha sa iba at hindi sa mga Kristiyano, again, merong problema. No? Sabi ni Owen, it is a manifestation of a spirit that is not committed to Christ. Bakit mas masaya ka sa kanila? Samantalang sa mga Kristiyano, pinag-uusapan nyo si Kristo dito, hindi. Isipin mo yon. Ano ba talaga yung kasiyahan mo? So, I agree with Owen. So, nagbigay siya ng mga motivation dito sa rule na to. Sabi niya, we should not fear to separate ourselves from the world because actually, very straightforward yung mga motivation. Dahil inutos ng Diyos. At alam mo, mabuti yon. Utos ng Diyos Dapat mong gawin yon. Pangalawa, it is for our preservation and protection from sin. Alam mo sa sarili mo na as you are exposed with the people who are not concerned for holiness, people who are not concerned or even think about Christ and worship of Christ, na-adapt natin yung mga kaparaanan, maging pag-iisip nila. Minsan unconsciously, but minsan nagiging intentional na rin. Nagagaya na rin natin sila. Diba sinabi sa salita ng Diyos, bad company corrupts good character. Kahit na mabuti, minsan napapasama dahil hinahayaan mo yung sarili mo na ma-expose sa mga hindi Kristiyano. Gusto mong lumago sa kabanalan, choose Christ and the people of Christ. Sabi pa nga sa nung charismatic pa tayo, bumabad tayo sa mga Kristiyano, sa kaparaan at sa pagbabasa ng Biblia. Ganon din. Kung bumababad ka sa mundo, you will adapt the ways of the world. Pangatlo, the purity of God's ordinances. No matter how ordinary it may perceive, tandaan natin, Christ delight on those ordinances. No? So we should work out and desire to grow in our delight dun sa mga kaparaanan ng Diyos. Hinahangad ba natin? Ginagawan ba natin ng paraan? Ipinaglalaban ba natin yung magkaroon tayo ng kasiyahan sa mga kaparaanan? So, again, you learn to appreciate by doing. Kailangan mong gawin. Wala kang kasiyahan manalangin, gawin mo na manalangin. Para bang ano yan paggigitara. No? Yung kay Deacon Marlon, before, nung pandemic, hindi marunong magbike. Paano siya natuto? Sa pagbabike. He learned by doing. No? Ginawa niya. So, ganun din dito, no? Gusto mo magkaroon ng kasiyahan sa salita, hindi mo yan matututunan kung hindi ka mag-i-engage sa salita. Magbasa ka. Sanayin mo yung sarili mo sa pagbabasa. Learn by doing. No? Pinag-uusapan namin sa family worship Discipline yourself. 1 page a day. No? O gusto mo, 1 chapter a day. O kung gusto mo, yung 1 section a day. No? Pero wag mong hayaan na may namimiss ka. Disiplinahin mo yung sarili mo. Learn by doing. Pangapat na motivation, as we make our stand to the true worship, remember Christ's distinguishing love for His saint. No? Habang ginagawa natin na ihiwalay yung sarili natin sa iba, huwag kang matakot dahil kasama mo yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Nandun yung pag-iingat ng Panginoong Jesucristo. So, ayan.
Let's go to rule number 6. O gusto nyo question and answer muna? Tuloy? Kasi marami kanina wala pa rin eh. So, sige. Rule number 6. Mas maiksi ito. Rule number 6, sabi, believers should engage in frequent spiritual conversation for edification according to the measure of their gift. Yung gift dito, pwedeng pumapatungkol sa iba't ibang mga gift, pero as we look at the rule itself, it is more on how we use our mouth to converse. Kung paano tayo nakikipag-usap, paano natin ginagamit yung mga relationship natin, how we grow in our relationship with the people, how we engage ourselves for the edification of our brethren. So may mga verses dyan as references, but I have here yung 1 Thessalonians 5:11, sabi dyan, therefore encourage one another and build one another just as you are doing. So yung explanation ni Owen dito, sabi niya, every person should make every effort to contribute and add to the culture and knowledge of his or her family. Kung ganon, dapat ganon din yung gawin nating labor in the church na tinatawag na pamilya ng Diyos. No? We know being part of a family, we have a part. We are expected na may gagawin tayo sa loob ng mga pamilya natin. Ano? Ay ganun din sa loob ng iglesia. Bawat isa ay may partisipasyon at inaasahan na gumagawa. Itong utos sa 1 Thessalonians 5 na encourage one another is not just for those na extrovert. No. Hindi. So, every part of the body should labor to make every effort to contribute to the well-being of the church. So, again, social skill is not the only gift na binigay sa atin. Meron ding gift kagaya ng pananalangin and encouragement. No? Merong sabihin na natin na may mga hindi talaga sanay na makipag-usap sa iba. Pero ang tanong, nakakapanalangin ka ba? Kasi yung prayer is for everyone, Bawat Kristiyano ay may kaloob ng pananalangin. Siguro yung iba, mas nakakapanalangin, pero alam natin, bilang Kristiyano, nagsimula tayo sa pananalangin. Nung humingi tayo ng kaligtasan, nanalangin tayo. Nung humingi tayo ng kapatawaran, nanalangin tayo. Why can't you do the same for your brethren? No? Nakakapagsalita ka ba para lang sa sarili mong kapakanan at hindi para sa kapakanan ng kapwa mo? Hindi mo kailangan ng extravagant gift para ma-engage with other brethren. What you need is a heart for the brethren. Kailangan mo ay puso para sa kapatiran. Puso para sa gawain ng Diyos. Kung halimbawa, nakikita mo na problema yon, problemahin mo. Problemahin mo. Kung halimbawa, nahihirapan ka, be bothered. Those are good problems. No, magandang problemahin yun. Yun yung mga dapat natin pinoproblema. Hindi ko ma-reach out si ganito. Habang hindi mo siya na-reach out, ipanalangin mo siya. Idulog mo siya sa Diyos. Huwag mo siyang kaligtaan sa Diyos. Mas madalas, mas nagrereklamo tayo sa kapatiran kaysa ipanalangin yung kapatiran. We are guilty of that. We know. Kasi ako ganun din. May mga ganun din ako ng mga instances. And patawarin tayo ng Diyos sa mga ganong instances. So, sabi niya dito, the fulfilling of this duty of mutual edification is an obligation upon every believer. Again, mutual, reciprocal. No? Pinapanalangin ka nila, panalangin mo din sila. Binibigay nila yung buhay nila sa'yo para palakasin ka, may mga sacrifices sila, you do the same. No? Make some sacrifices. No? Tapos nagpakita siya dito yung tatlo, ordinarily, occasionally, and by a special meeting. Sabi niya, believers in their ordinary daily discourse ought to be continually mentioning the Lord in helpful, profitable conversation and not to waste their opportunities with foolish, light, and entertaining words that are out of place. Meron tayong mga araw-araw na mga engagement, conversation, interactions with other. Diba? Lalo na ngayon na napakadami ng technology and ways to reach out. No? But sometimes, let's make sure
na we are engaging with the brethren also with, an encouragement, or we talk about the goodness of God, o ano yung ginagawa ng Diyos. If not, kung hindi naman natin nagagawa yan dahil ayaw natin ma-engage sa social media, again, parte ka ng tahanan. No? Parte ka, bawat isa sa atin ay parte ng pamilya. So, ano yung ginagawa mo para marinig si Kristo sa loob ng tahanan mo? Mga Kristiyano, lalo na sa mga Kristyan na hindi lang nag-iisa sa loob ng sambahayan. May kapwa Kristiyano sa loob ng sambahayan. Maging malaking tanong sa atin na sasanayin ba natin na lumipas yung bawat araw sa bahay na to na hindi na pag-uusapan si Kristo? Hindi na pag-uusapan yung mga salita ni Kristo? Mga bagay na pansamantala lang at hindi yung mga bagay na pang-eternal? So again, it's a challenge for us. Dapat we are, as Christian, a motivator or initiator of discussion about Christ. No? Ang mga anak natin na hindi natin mapapangunahan kay Kristo kung hindi sa atin naririnig si Kristo. So, kailan natin sisimulan yan? Simulan na natin habang maliit pa yung mga bata para pag lumaki sila, they would be engaged in ang normal na sa kanila, pag-usapan si Kristo. Ang hindi normal, hindi pag-usapan si Kristo. No? Maganda 'yon kasi minsan may mga sleepover na nagaganap, no? Minsan magtataka yung bata, ba't sa kanila walang family worship? Ba't parang okay lang sa kanila? Kasi nakasanayan niya at nakalakihan niya. Oy, ganito, pamilyang pagsamba na. So iba, wala. Kasi nga, madaling sabihin. Pwedeng sabihin kaagad natin dahil iba yung pamumuhay nila. No? Pangalawa, occasionally, if providentially or sa mga pagkakataon na hindi inaasahan, may mga pangyayari na mahalaga sa iglesia, merong proper discussion dapat sa mga believers na gawin kung ano yung para sa ikabubuti nung involved doon sa mga providential instances na yon. So, halimbawa, we encourage during COVID-19, di ba, nung nag-close yung mga maraming churches. Ang ginawa natin, on top of the Lord's Day, merong mga gawain on weekdays. Dahil ang pangamba ng mga pastor, paano yung mga hindi nakakadalo, yung mga limitado. So, gumawa ng ibang mga paraan to engage others. So, parang on top of what is usual on the Lord's Day, marami pang ginawang mga activities para lang mabantayan at maingatan yung iba. Again, napag-agrihan naman. Pwede rin mga instances kagaya ng mga funerals kung saan nag-a-agree yung church na pupunta tayo doon to encourage a brethren na nawalan ng mahal sa buhay. So, again, those are occasionally na ginagamit natin for the edification ng ibang mga kapatiran. So, meron din mga special meeting. Dito naman nakapaloob yung mga men's meeting, women's, yung darating, yung sa parents, pero meron ding mga couples. Kaya, yun, mga special meeting yun, appointed for prayer and instruction from the Word. This would be an additional church meeting specially called for the increasing of knowledge. So, ang layunin ay mapalakas ka, mapalalim ka sa salita, sa karunungan, sa pag-ibig, sa karanasan, ma-engage ka with mas lumalim yung relasyon mo sa kapatiran. Yun yung intention ng bawat special meeting na yon. So, hindi lang tayo para, wala kasi kami magawa sige, gather tayo, no. Meron tayong intention, kaya nakikipagkita tayo sa mga kapatiran. Hindi tayo aimless in our works. Ano? So, mga reminders and warning na pwede nating tignan. Sabi doon, let all useless talk be put away. Kung wala namang kwentang pinag-uusapan, bakit i-engage mo pa yung sarili mo doon sa usapan? Tandaan natin na ito, lagi naman nare-remind sa atin sa mga preaching, sa pulpitong to, na maiksi lang yung buhay. Kanino mo ini-spend yung buhay mo? No? Mapanlin lang yung mga araw, hindi sa atin yung araw. So, pangalawa, let us be convicted that we have neglected so many previous opportunities. Ito yung gusto ko sa writing din ni Owen. Lagi
lagi niyang pinapakita yung kasalanan. No? May mga instances na napakabigat kapag pag pine-present niya na yung kasalanan. Sabi niya, let us be convicted that we have neglected so many previous opportunities of growing the knowledge of our Lord and of doing good to one another. Napakaraming pagkakataon na lumago sa kaparaanan ng biyaya, pero hindi natin ginagawa. Sinasayang lang natin. Napakaraming pagkakataon na gumawa ng kabutihan para sa mga kapatiran, pero hindi natin ginagawa. Thinking na yung paggawa ng kabutihan, dapat nakikita nila. Hindi kailangan laging nakikita yung mga kabutihang ginagawa natin. Alam mo yan, may mga taong nananalangin sa'yo nang hindi mo alam. And those are good things. Those are good things. So, pangatlo, let the rest of our few and evil days be spent in living for Him who died for us. Napaka-ganda, no? Let's be committed na yung paano natin ginagamit yung buhay natin ay nawa para kay Kristo na namatay para sa atin. And also, be not conformed to this world or to the people of the world. Ito naman yung paulit-ulit na nakita natin dito. So, yan. Last rule na titignan natin ngayon ay yung rule number 7. Sabi dyan, believers must bear with one another's infirmities. May pagtitiis, no? May pagtsatsaga sa kahinaan ng iba. Weaknesses, sensitivities, and failings in meekness. So, paano natin i-deal yun? How will we bear sa mga kahinaan, sa mga failures? Sabi, with meekness, humbleness, and gentleness. With patience, with pity. No? Minsan parang ang pangit ng pag pinapakinggan natin yung pity, no? Pero ang ibig lang sabihin nun, extend natin yung pakialam natin sa kanila. Yung awa natin ay nawa makita as we extend our care to them. And by providing help and assistance to them. No? So, Ephesians 4:32, be kind to one another, be tender-hearted, forgiving to one another as God in Christ forgive you. Paganda na itong verse na to dahil ang model mo ay si Kristo. Ang dahilan mo, bakit gagawin mo yon ay hindi kung ano yung response ng kapatid mo, kundi dahil sa tinanggap at ginawa sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Bakit ako magiging kind sa Kanya, hindi siya kind sa akin? No, sinasabi dito, be kind just like how Christ is kind to you. No, bakit ako magiging tender-hearted? Bakit ako magiging forgiving? Di nga siya humingi na sorry. No? Nagmamatigas pa tayo. Again, bakit mo ba ginagawa itong mga to? Utos ng Diyos at minodelo sa'yo ni Kristo. Pero mo bumaba pa siya sa trono niya para i-modelo sa'yo, ipakita sa atin, tapos babaliwalain lang natin. So again, ang kaya lang nating ibigay yung natatanggap natin. Tinanggap ba natin yan kay Kristo? That's something na, ba't ko to gagawin sa kapatiran ko? Kasi ginawa ni Kristo sa'yo. Explanation ni Owen, we need to understand that while we are still in the body, we do everything imperfectly. No? May kahinaan ka rin, may palya ka rin, may kasalanan ka rin. No? May mga times na madadown ka din. Yung kalayaan na hindi ka na babagsak, bunga lang yun ng kaluwalhatian. Tandaan natin, wala pa tayo sa kaluwalhatian. We are not yet in glory. So, lahat tayo nag-i-stumble sa maraming paraan. So, bearing with mutual failings, supporting others in their weaknesses, forgiving yung mga nakaka-offend or those offenses, ay pagpapaalala lang sa atin na tayo ay recipient ng parehas na biyaya. We can only give what was given to us. Tapos nilista ni Owen dito, yung mga naobserbahan niya na dapat iwasan natin sa mga relasyon natin sa kapatiran. Sabi niya dito, merong mga tao na nagsasaya kapag tumutumba yung iba, huwag kang maging ganon. Merong mga tao na nagagalit sa kahinaan at pagbagsak ng iba. Lagi na lang siyang bumabagsak, no?
Huwag tayong maging mayabang na para bang hindi tayo bumagsak. Para bang tinatanggihan natin para bang hindi natin inaamin na tayo rin ay may mga pangangailangan. Parang sinasabi natin, laging sila na lang may pangangailangan, tapos tayo, malakas. Napakayabang na kaisipan. Huwag tayong maging ganon. Meron namang iba na they delight in always dwelling on their own frailty. Yung iba naman, kabaliktaran naman, nagsasaya naman sa sarili niyang kahinaan. Paano ano yung mga instances na yan? When we do not seek help para sa mga kahinaan natin. Para bang hindi tayo nagsisik ng tulong sa kapatiran. Alam mo na kahinaan mo yon, pero hindi mo sinisik. Parang yun yung sinasabi niya Parang, ano ba yan? Sineselebrate mo pa ba yung kahinaan mo? It's not something we should celebrate, Something we should be dealing with. So, meron ding mga iba na they think of revenge more than pardon. Bigat na magbigay ng kapatawaran, pero sabik na magpataw ng paghihigante. Huwag tayong maging ganon. Some pretend to forgive, but yet every slight offenses continues to alienate their affection and to keep them from fellowship. Actually, dun mo nga malalaman kung totoo yung kapatawaran mo na binigay mo sa kapatid. Na kapag na-offend ka, tignan mo kung mas lalo kang nalalayo. Halimbawa, may brethren na nagkasala sa'yo. Sabi mo, pinatawad mo na. Pero, maliit lang na nasanggi ka lang, galit ka na uli, na para bang mas malayo na yung relasyon mo sa kanya. Actually, hindi ka talaga nagpatawad. Nadagdagan pa yung galit mo. Nadagdagan pa yung sama ng loob mo doon sa brethren. So, make sure na hindi tayo nagpe-pretend sa pagbibigay ng kapatawaran. Kung nagpatawad tayo, mean it. Pang-anim, some will hide a rough heart with a smooth face. Magaspang na puso, tapos makinis ang mukha. Again, pretentiousness din yun. So, dapat hindi yun makita sa atin. Tapos sabi ni Owen, Christ is not in any of these ways. Hindi naging ganon sa'yo si Kristo. Bakit gagawin mo o bakit iiwasan mo yung mga ganong klase ng relationship or ganong klase ng pakikitungo? Kasi hindi naging ganon si Kristo. If you want to follow the footstep of Christ and those people na ini-enjoy yung gospel, then we need to take the path of meekness, patience, forbearance, and forgiveness. Mahirap yun. Kaya nga, ina-ask yun sa panalangin. Hinihingi yun sa panalangin. Binibigyan yun ng time. Kinukultivate yun. So, kapag nakita mo ang kapatid na nagfe-fail, agad mong i-offer yung kamay mo at tulungan siyang tumayo. Pero kapag nagpatuloy siya sa parehas na ginagawa niya, sa parehas na pagtumba, earnestly pray for him and warn him. Ganda yung tanong, sabi dito, cannot another man sin without you responding by sinning also? Madalas kasi pag nagkakasala, ang response natin kasalanan din. Walang na-resolve yun. Pag nagkasala, tugunan mo ng hindi kasalanan. So, may warning din si Owen dito na sabi niya, if you are angry, if you are annoyed, if you are rejoicing or distancing yourself to the brethren, you are actually partnering with the devil or with the evil. Imbis na tulungan sila, nakikipag-partner ka pa sa masama o sa kaaway. So, application, kapag na-offend ka ng brother mo, sabi dito, hold your response until you have reminded yourself of the patience and forbearance of God towards you. And then consider His command to go and do likewise. Be patient.
with the brethren na mga mahihina. Lalakas din yan. Kung manatili siya doon, pray. Invest time in praying for them. Make sure na may ginagawa ka. Hindi yung parang ikaw yung unang nangiiwan. Imbes na ikaw yung unang umaalalay, ikaw yung unang tumatakbo palayo. Hindi magandang larawan ng isang Kristiyano. No? So therefore, let all tenderness of affection and heartfelt compassion toward one another be put on among us. Hayaan natin na, sabi niya dito, let pity, not envy, mercy, not malice, patience, not passion, Christ, not flesh, grace, not nature, pardon, not spite or revenge. Hayaan mo na yun yung maging gabay mo at maging kasakasama mo as you fellowship with your brethren. Sa pakikisama mo, sana yun yung mga makita sa'yo. So, yung mga motivation na binigay ni Owen doon, para sundin natin yung rule na to ay mismong awa ng Diyos, pasensya, yung forbearance, yung long-suffering and free grace na binigay sa atin ng Diyos. Sparing, pardoning, pitying, bearing with us in the innumerable daily, hourly failings and provocation. Araw-araw may kahinaan tayo, araw-araw nagkakasala tayo. So let's consider the mercy that we receive from God. Especially so when we consider that all this is set before us for our imitation to the best of our ability. Dapat nating tularan kung ano yung pinakitang kabutihan sa atin ng Diyos. And do that to our brethren with the best of our ability. Pangalawa, the goodness, the unwearied and the unchangeable love of the Lord Jesus Christ for us, continually pleading on our behalf despite of our repeated failings. No? Ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nananalangin sa iyo. Actually, araw-araw na nananalangin para sa iyo. And tanong ko sa iyo, ganun ka rin ba sa kapatiran mo? Or at least, meron ka bang kapatid na pinapanalangin araw-araw katulad ni Kristo? No? Ang goal natin ay hindi pabayaan yung kapatiran. Tapos ang reason bakit napabayaan, hindi ko siya lagi nakikita One reason kung ba't napapabayaan una, napabayaan na natin sa panalangin. And we will be answerable to God. Alam ng Diyos kung ano yung mga kasalanan natin na ginagawa natin sa araw-araw. Alam ng Diyos yung mga kapabayaan natin. Pwedeng magmukha akong pinapanalangin ko kayo araw-araw. But I know, I fail. There are days na hindi ko napapanalangin yung kapatiran. Na parang sarili ko lang yung pinapanalangin ko. We should not be like that. Also, when we are the one failing, weak and in need, we know how much we need patience, forbearance, and forgiveness. Alam natin, yung kapag kapag tayo yung tumutumba, kung ano yung, di ba, we ask people na, please bear with me. Kapag nanghihina tayo. Tapos, dapat ganun din tayo. Kapag may nanghihina or natutumbang kapatid, dahil naranasan nating matumba, dapat maging mapagpasensya din tayo sa kanila. No? We should motivate us to give to others. We should be motivated to give to others what we long for when we are in our lowest. Yung mga pagbagsak natin, yung maging gabay natin, kung ano yung mga pagpapasensya, pagmamahal, at tulong na pwede nating ibigay sa kapatiran na babagsak din in the future. Pangapat, the great glory of the gospel that is clearly seen when we walk according to this rule. Ang motibasyon naman talaga natin parate ay ang ebanghelyo. Each time we bear with our brethren, kapag nagtitiis tayo at ginagawa natin yung mga kaparaanan ng Diyos, ang naluluwalhati ay kaparaanan ng Diyos. Ang naluluwalhati ay ebanghelyo. Nagkakaroon tayo ng mabuting testimony of the gospel, and that is what matters. Nakikita sa pagsasama-sama ng iglesia, bagamat maraming tumutumba, ay yung pagtutulungan dahil sa ebanghelyo. That is our great motivation, the gospel. No? So the rules that we have is separate, engage, and bear. Sabi ni John Trapp, as I end, they that side with the saint shall thrive with the saint. Napakaganda lang, kinuha kong kasi totoo naman, kung kasama mo yung kapatiran, yung pag-unlad mo ay kasama yung kapatiran. Hindi pwedeng hayaan mo yung kapatiran na ikaw lumalago, tapos yung iba hindi.
Actually, sign ng paglago ng isang lumalagong Kristiyano ay yung patuloy na paghatak niya sa kapwa niya Kristiyano na bumabagsak. No? Hindi tayo susulong ng may naiiwan. Meron tayong kasama. Magkakasama tayong susulong. So, napakaganda lang. So, yun lang po. Dapat hanggang rule number 8, pero yun nga, very short lang yung natin. So, question? Pwede rin pong sumagot si birthday pastor. Magtanong kayo, magtatanong yan si Pastor Joseph. Sige. Mahirap pa naman tanong yan, si Mon. Si Monica, mahirap din tanong na ito eh. Sige, Monica. Kasi doon po sa rule number 5, sa number 2, yung instead separation commanded is relating. Yung sabi niyo po na... Ay, saan? Sorry. Sorry, rule number 5, tapos yung third point, instead separation commanded is relating. Number 2. Rule number 5, tapos... This is the second part, number 2. Number 2. We are to separate in any delight of conversation. Okay. Naisip ko lang kasi, di ba, nabanggit niyo po yung mga family traditions that would go against the gospel. Kasi magbe-birthday yung tatay ko sa end of the month. Di ba parang family tradition na bibisitahin sa cemeteryo, ganyan, tapos or celebrate mo yung birthday. So alam ko na pag binisita sa cemeteryo, yung mga pamilya ko, kakausapin nila yun. And we know that that's against the law of the Lord. So should I be present there or hindi na lang? Yeah, ano yan? Masasagasaan yung Lord's Day? Hindi naman. Should you be there? Actually, ito yung isa sa mga reason why I am encouraging na we should start engaging them bago pa yung mga challenging times like this. Kasi very challenging yun eh. Na minsan pag hindi ka sumama, ang isipin nila wala kang pakikisama. Hindi mo mahal yung papa mo, etc. Or parang very insensitive ka. Pero we are not to teach them just to point yung mali na ginagawa nila. Very helpful na kung halimbawa we engage with them in daily communication na napag-uusapan natin yung salita ng Diyos kasi madadaanan natin yon. Unlike yon, kapag halimbawa ako, hindi ko pinapractice yung family worship sa loob ng pamilya ko, kapag may mali na i-address ko just on that instance, ang nagiging problem ay parang yun lang yung pinag-uusapan namin na parang tinitira ko lang yung mali nila. Parang ganon. Pero unlike kapag merong daily conversation, bago pa dumating yon, meron ng mga na-address. May mga napag-usapan na. So natuturuan na sila. Ang problem kasi dito, hindi natin may correct yon ng isang upuan lang. So better yet kung halimbawa ganon, tignan mo kung ano yung mas makakabuti para sa kanila. If you want, be silent and be with them. Pwedeng ganon. Tapos kapag nagtanong sila, bakit hindi mo kinausap papa mo? Saka mo sabihin. Pero, maganda na meron ng engagement. Kumbaga parang bakit ko to sinasabi sa inyo ngayon? Kasi ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung araw-araw natin pinag-uusapan. Ito yung tinitignan natin. Kaya hindi mahirap na bakit ngayon mo lang sinasabi to. Alam mo yan? Kasi meron nang na-establish na daily. So, ang goal natin is daily na pag-uusapan natin yung mga doctrinal, mga issues na kagaya nito. That's why we apply what we study in our daily lives. So, kailan yung birthday ni Papa mo? August? Papalapit. Ano na ba ngayon? 27, 3 days na lang. So, yun. Sa akin, kung mag-i-start kayo ng study sa family, kasi yun yung isa sa mga ko pa rin, na marami talagang kasalanan na na-address as we study the word daily or regularly sa mga tahanan. But if you will study, wag kagad yun yung i-topic mo. Pero, alam mo yun, at least you can look forward a year after na bago pa mangyari yun, pwede nyo nang ma-address yun dahil meron na kayong maraming napag-usapan patungkol sa salita ng Diyos. Kumbaga,
nataniman na sila. Hindi yung bigla lang natin ipapasok sa kanila. Unless you have normal conversation na sa kanila. Na parang hindi sila magugulat, bakit biglang nagsasabi ng ganito si Monica sa akin? No? Huwag natin silang gulatin. Again, let's be a good testimony to them kung ano yung tama. So, ang magagawa natin ngayon ay ipakita lang sa kanila kung ano yung tama. Pero, mahirap din yon kapag ino-offend natin sila. Again, we are not to neglect our family relationship. Yung bond natin sa kanila. Yeah. I hope na sagot ng onte. Basta ang goal ko, the reason why I am imposing na magkaroon ng regular talk about the word, kasi napakaraming darating pa na kasalanan na dapat nakokorek na hindi natin dapat i-correct on that instance lang. Dapat na pag-usapan na noon. Parang ganon. Marami ng, alam mo yun, they have knowledge on the scripture, they acknowledge the scripture. Kaya dapat ina-assess na natin kung okay na ba pag-usapan sa pamilyang to, yung salita ng Diyos. Tatanggapin na ba nila? Kapag ganon, engage na kagad natin at huwag natin pabayaan bilang mga Kristiyano. So, ayun. I still believe na maraming kasalanan ang hindi na-prevent na mangyari dahil bago pa mangyari yun, na-address na ng salita ng Diyos. Mas alam ng Diyos yung mga situation natin. So in that, pwede ngayon, pero sa susunod na taon, you can look forward dahil ginawa mo na to. Nag-invest ka ng time to talk about the Word of God. Kapag dumating yung instance na yun, pwede mong sabihin, ito yung sinabi ng Diyos. Gagawin natin to kasi ito yung sinabi ng Diyos. Hindi dahil gusto ko kayo i-offend, kundi kalooban to ng Diyos. At mas mabuti yung kalooban niya kaysa kahit kaninong kalooban. You can easily say that dahil araw-araw niyang pinag-uusapan. So, yun lang siguro. Ano pa? May tanong pa? Baka may additional. Practical pass. Sino pa? Uy, baka napipilitan ka. Huwag ka na magtanong kung napipilitan ka. Sige. Sa? Useless talk. Paano kapag gano'n? Kasi yung nangyayari to sa akin sometimes, yung may nag-initiate sa akin ng useless talk. Tapos di ko ma-point out. Useless talk. So, ano ba yung maganda average ko? Ikaw ang mag-initiate ng useless, ng useful talk. Ikaw ang mag-initiate ng useful talk. No, parang by questioning or by asking question, parang wag mong sabihin na useless 'yon, parang ipakita mo na itong parang yung pinag-uusapan natin walang patutunguhan. Again, kapag nakikita mo na pattern na, ikaw ang mag-engage ng useful talk kasi alam mo yung useful talk Diba? So kung nakikita mong habit, gustong-gusto nito makipag-usap try ko nga to. Siguro ganun, yung advice ko, no? Engage with them. Try to ask them question. Tapos, alam mo yan, sa mga kwento lang niya, minsan maganda rin na nakikinig sa mga talk na ganon. Pero kung halimbawa, nadadrive ka ng useless conversation, stop. Stop getting engaged on those kind of conversation. Bakit mo pa i-spend yung time? I do believe na yung sinasabi dito is parang intentional engagement na alam mong useless pero nag-i-engage ka pa rin. Pero ito, kapag may lumapit sa'yo, again, you cannot really say na useless kagad yun. Listen first. Kailangan muna natin matutong pakinggan kung ano yung sinasabi nila. Baka mamaya, yun lang yung ginagawa nila to establish a relationship with you dahil meron silang malaking problema. Tapos, ang ano kagad natin, useless naman itong mga pinagsasabi nito. Alam mo yun, pwede kasing gamitin yun para sa mas senseful na usapan alam mo yun, pwede. Pero, hindi siya yung magdadrive, ikaw, bilang Kristiyano. Kasi alam mo yung useful na conversation So, ayun, pag naging pattern na, samantalahin mo yun, tapos kausapin mo, gusto mo palang makipag-uusap Ako si Arvin. Ayan, tapos ikaw yung alam mo ba sa institutes? Hindi, wag ganun. Wag ganun,
again, pakinggan mo muna kung ano yung pakinggan mo muna kung ano yung sinasabi niya. Nakarelate sila, siguro sila rin, kinausap mo patungkol sa institutes. Pero, di ba? Ayun, isa sa hindi ko talaga makakalimutan yung mga talk din natin about institute. Kasi, helpful siya. Pero, again, kapag ka-work mo, biglang sinabihan mo ng ganon, ito ang useful. Ha? Walang kwenta yung mga pinagsasabihin, ito ang useful. Wag naman, wag ganon. So, listen kung ano yung pangangailangan nila, bakit sila nakikipag-usap ng ganon, and then properly response dun sa nakikita mong pangangailangan nila. Yun, useful sa kanila yun. So, ayan. Marvin. Ano dun sa how do we classify kung yung useful at ano yung hindi? Kasi mangyari, pinipake na lang natin yung sarili natin na yun yan, bakit naman nasa work, kasi discuss mo yung calvinism o kaya institutes. So how do we define what is useful and what is useful? Ano yung kapakinabangan sa hindi kapakinabangan? Actually, may mga personal take na kasi dyan kung ano yung mga kapakinabangan or hindi kapakinabangan. And merong mga madadaling i-identify, merong mahirap i-identify. So, siguro sa akin, properly evaluate na lang din. Kung ano, kasi it varies depende sa kung sino yung kausap mo. Pero, again, let's learn to evaluate. Pero as we engage in the word personally sa atin, mas madali nating na-identify kung ano yung mga useful. Kasi ano yung useful, ano yung mga useless. Kasi yung kaisipan natin na pupuno ng scripture Kumbaga, we try to evaluate things based on scripture na at hindi lang sa pamantayan ng mundo. And I think yung daily engagement natin sa mga means of graces ay isa sa mga malaking nakakatulong sa atin in evaluating things kung ano ba yung useful at hindi. Kasi wala tayong complete list of what are the useful discussion. Pero we know na when we talk about the principles and ways of God, we know that those are useful. Pero we don't demonize things kagad. No? May mga bagay na hindi kagad na hindi kagad. Pero ang basis mo, sariling opinion lang. So maganda na ma-saturate yung thoughts natin and minds natin with the word itself. So ayun, it varies bro kung aanuhin natin. So yun lang yung sa akin siguro. Sige, meron pa po ba? Wala na? Sige, manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga napag-aralan namin. Salamat po sa kabutihan ninyo kung paano nyo iniingatan yung relasyon namin sa loob ng iglesia. Patatagin nyo kami bilang mga kapatid na totoong namumuhay ayon sa kalooban at salita ninyo. We know we fail, pero salamat na tumanggap kami ng paghatak at pagdampot mula sa inyo. Salamat dahil pinatayo nyo kami at sana maging gracious din kami with our brethren. Kung anong tinanggap namin mula sa inyo ay nawa masaya naming ibigay din sa kapatiran. There are many learnings but I pray na tulungan nyo kami na ipamuhay itong mga to. Lalo na kung nakikita namin na ayon sa salita ninyo. Salamat po. Ihanda nawa kami nito para sa panambahan ngayon. At nawa dalangin namin na patuloy na maluwalhati ka at maging kasiyahan namin ay kalwalhatian mo. Salamat po. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.